Tatlong araw matapos masagip ang dalawang Malaysian mula sa grupong Abu Sayyaf, tatlong Malaysian pa ang nailigtas ng otoridad sa Sulu. Iniharap naman ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang ilang naarestong miyembro ng isa umanong kidnap for ransom group na ang target ay mga Indian sa Pilipinas. May report si Ivan Mayrina. Nasagip ang tatlong Malaysian mula sa kamay ng grupong Abu Sayyaf kagabi. Ay kay AFP Chief General Eduardo Anyo, nakita mga bihag habang nagpapatrolya ang tropa. Dinala na ang mga bihag sa Zamboanga City para bigyan ng atensyon medikal bago i-turn over sa Malaysian authorities. Nitong Huwebes lang, dalawang Malaysian din na nailigtas ang Joint Task Force Sulu. Sa ngayon, 20 dayuhan at 5 Pilipino pa ang hawak na rebelding grupo. Patuloy ang rescue operation sa kanila. Nagkaharap ang kidnap victim na si Harvinder Singh at kanyang mga kidnapper nang ipresenta ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. March 9 na makidnap ang Indian national na si Harvinder sa Llanera, Nueva Ecija habang naniningil ng kanyang mga pautang. Trabaho na siya, trabaho. Tapos yung nakita na daw yung band doon. Kasama pa yung Bombay tsaka isa Pilipino. Sabi sila ipit na sa kanya. March 25 nang mabawi ng mga otoridad si Harvinder at mahuli ang sinasabing leader ng sindikato na tinukoy ding tumanggap ng ransom payment na si Gurmeet Singh. Wala naman si Gurmeet kanina dahil nakakonfine pa rin sa PNP General Hospital matapos maaksidente nung inaaresto siya. Nahulog yung motor niya no, nagkahabulan doon sa irrigation canal sa Gimban, Nueva Ecija. Baka sabihin ninyo yung pinaghuli lang kayo na wala kang kasalanan, ha? Recovered from the suspects were 3 handguns. 3 caliber 45. Ang ganda ng mga baril nyo, 45. And grenada. And 600,000 cash. Pinaniniwala ang sangkot sa 8 pang ibang kidnap for ransom cases ang grupo ni Gurmeet na karamihan ng mga kapwa Indian national din ang biktima. 2005 di umano, nagsimula mag-operate ang grupo ni Gurmeet Singh. They've been arrested before, but the case was dismissed, so they were released. Yes, nakulong na ito si Gurmeet Singh, I think for 5 years already. Hindi naman inakala ni Mami Lita hindi niya tunay na pangalan na maging sila na simple at tahimik lang ang buhay mabibiktima ng mga kidnapper. Ito'y matapos madukot ang kanyang 8 taong gulang na anak at pinsan nitong kaedad niya. Maraming hindi naniniwala na totoo yung kidnapan, pero sa amin na naka-experience ng ganitong sitwasyon, kailangan maging alerto yung lahat ng mga magulang na bantayan nilang mabuti yung mga anak nila. Nangyari ang pagdukot alas 11 ng umaga nitong Biyernes. Naglalaro lang daw sa loob ng kanilang bakuran ng 2 bata. Natutulog naman noon si Mami Lita at nang magising, agad na hinanap ang mga bata. Pero nang walang mahanap, tinawagan niyang anak na nooy may dalang cellphone. Sa unay nire-reject ang tawag. Kalaunay sumagot at sinabing dinukot sila ng 2 lalaki at sinakay sa tricycle. Nasa katabing bahay na raw sila ng Teresa. Kaya po daw kinakancel nung bata yung tawag, nung mga unang tawag, ibinalot niya yung panyo niya dun sa cellphone niya para hindi daw po makita ng mga kidnapper niya. Sabi niya pong ganon, nadukot po ako, nadukot kami, nasaan kayo, saang party kayo, nakikita mo ba kung anong meron dyan? Sabi niya, Teresa po to. Sa tsuri po namin ay ito po ay kidnap po rin ang isa tsuri. Paano niyo po nasabi, sir? Kasi po sa pag-aaral po namin may kakayahan po ang mga magulang. Mabilis namang nakapagsubaw si Mami Lita sa mga pulis para ma-rescue mga bata. Ivan Mayrina, GMA News.